Naihalo na sa ibang inmates sa New Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya sa kasong malversation. Kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Si Revilla pinaharap din sa Department of Justice sa Pebrero kasama ni Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para naman sa reklamong plunder. Narito po ang aking unang balita. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Pinaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa-respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bonoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bonoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni Estrada, Revilla at Bonoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat ng sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad ng legal factors. Muling dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masikalong. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa kontrobersyal na issue ang dating DPWH Bulacan engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan at 7 nauna ng ikinulong kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment kundi dahil sa nature ng case, high profile at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Sinimulan ng talakay ng komite sa Kamara ang ilang panukala laban sa political dynasty. Naniniwala ang COMELEC at ang House Committee na maipapasa ang panukala bago mag-2028 presidential elections. May unang balita si Bernadette Reyes. Matapos ang halos 40 taon mula ng ratipikahan ng 1987 Constitution, sa unang pagkakataon, seryosong tinalakay ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso ang Anti-Dynasty Bill. Mahigit 20 House Bill o panukalang batas ang hinain ng mga kongresista. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities
for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law. At ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, nakasaad ang pagbabawal sa political dynasties as may be defined by law o ayon sa maaaring ipakahulugan ng batas. Pero hanggang ngayon, wala pang batas na nagtatakda ng definisyon ng political dynasty, bagay na nais na raw maisakatuparan ngayon. For the first time in a serious and deliberate way, the House of Representatives takes a decisive step toward giving life to that promise. This hearing is convened not to attack families, not to single out individuals, and not to rewrite political history. We are here because the Constitution commands us to act and because the Filipino people expect us to act. Mainit tiyak ang magiging debate dyan, lalo't ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, 212 sa 254 district representatives ay mula pamilya ng mga politiko. Sa datos naman ng GMA Integrated News Research, 30 sa mahigit 60 party list representatives ang may kaanak na halal sa pwesto. 22 naman sa 24 na incumbent senators ang may kaanak din na halal sa pwesto. Ngayon pa lang, hati na ang opinyon ng mga mambabatas kung nakabubuti ba o nakakasama sa bansa ang political dynasties. Ang Kongreso sa mahabang panahon ay naging instrumento upang panatilihin ang status quo na ito sa halip na buwagin. Ang politika sa Pilipinas ay dominado ng mga elitistang angkan na ginagawang negosyo at pribadong pag-aari ang posisyon sa gobyerno. Ang kapangyarihang pampolitika ay ginagamit upang palawakin ang kanilang impluensya at protektahan ang kanilang mga interes sa ekonomiya at lupa. Ang political dynasties by itself is not an evil thing. We cannot address the political failures of our system simply by having an anti-political dynasty bill or law. Ang mas hindi katanggap-tanggap ay nagkakaroon tayo ng mag-asawa, magkasunod ng posisyon. Pasensya na po kung may masasaktan. Tingin ko po ito yung ayaw ng taong bayan pag nawawala ang checks and balance. Malinaw ang posisyon ng Commission on Elections na mahalaga raw maisabatas ang anti-political dynasty bill. Pero may mga maaari raw maging problema sa implementasyon nito. Kaya naman mahalaga raw na maging maikli, malawak at malinaw ang definisyon nito. Sadya pong napakahirap i-define, sabihin, ano bang ibig sabihin ng political dynasty? Sino ba ang magba-violate ng political dynasty? Pangalawang tanong, pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay atin po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? Sa kabila ng mga maaari maging hamon tulad ng pagtatakda ng kung hanggang ilang degree of relationship maaaring hindi tumakbo ang isang kakandidato, rules sa substitution at pagkansela o pag-disqualify ng kandidato, naniniwala ang COMELEC at ang komite na maipapasa ito bago ang 2028 presidential elections. Konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027 na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Nakikita ko, may chance naman na pumasa ito within the year. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mag-uusap si Vice President Sara Duterte at ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga susunod nilang hakbang. Ngayon itinakda na ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa February 23. Nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ikli lang yung oras. Pero sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pa lang, meron ako mga meeting na kasama kanya. Legal.
Nasa The Hague, Netherlands, ang bise ng lumabas ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o kayang humarap ng kanyang ama sa pagdinig. Nauna na sinabi ng Duterte Defense Team na dismayado sila at iaapelan nila ang resolusyon ng Pre-Trial Chamber. Ikinatuwa naman ang kampo ng mga biktima ang sinabi ng Pre-Trial Chamber. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, tuloy na ang confirmation of charges hearing sa February 23 kahit umapela ang Duterte Defense Team. Nailabas na nila halos lahat ng alas nila. Kaya sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge, yung pag-schedule ng pre-trial chamber ay hindi na mapipigilan kasi wala nang ibang issue na pending sa kanya. Kung lahat man yan ay nasa appeals chamber, hindi niya hihintayin yung finality ng mga desisyon sa appeal. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.